Hello guys, nandito na naman tayo. At ito, magandang pag-uusapan natin, ano? Galit na ang Katoliko. May mga Katoliko na ngayon na galit na sa iniaasta nitong kulto. Kung tawagin nila ay mga kulto, no? Mga relihiyong kulto. At ito, bago natin komentuhan at bago natin pag-usapan, atin muna itong panoorin ang sinabi ng nila Father Reyes at ng mga ilang mga religious group, Catholic pala, Catholic, no? Patungkol sa mga inaasta nitong mga INC, Iglesia ni Kulto, no? Patungkol sa pakikialam sa ating politika. Okay? Sige, panoorin muna natin bago natin pag-usapan. Let's go. Sa tingin ko, panahon na para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. At tapatan na rin po si Kibuloy. Ang lahat po ng mga sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization plan. The members of a cult does not think. They don't pray unless they are told to pray in a certain way. And then they are made to choose a candidate ordered by the head of the cult, because the head of the cult was in a meeting with that person, and I don't know what the horse trading is going to be. The Catholic Church has never endorsed any candidate directly. We exist for the moral choice. Ang kulto is not for the moral choice, Paterno. It is the choice dictated by the cult leader. And this is a problem. If we have a cult with 3 million members, 5 million members who do not think for themselves, that is a problem. And if you have a cult that tells a senator, a mayor, a congressman, if you want to win the election, you have to be on our side. That is a cult. A real church will ask the people to pray and to discern and seek the will of God and to seek the good of the people. Yan po ang problema natin. Salamat, Ate Melba. Ikaw yung kauna-unahang nagsabi ng pangalan ng kulto. Ayoko pong manguna, pero papangalawahan ko na po. Ang Iglesia ni Cristo po, nananawagan ako sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo, magdasal, mag-isip, pumili kayo ng tama, wag lang kayo makinig sa dikta ni Manalo. O yan guys, maliwanag, medyo napipikon na. Napipikon na itong ibang mga grupo ng Catholic natin, mga leader ito. Tama nga naman guys ang sinasabi nito kasi tingnan natin, kung tutuusin, wala naman talaga masyadong bilang yung iglesia ni Manalo, ang INC. At itong KOJC, wala namang mga bilang yan Kung tutuusin, kumpara sa Katoliko, bakit? Ito, tingnan natin kung meron nga ba silang bilang. Sige. Ito ang census noong 2020, sapagkat ang census ay ginagawa kada ika-5 taon. Ayan nakalagay dyan sa population 108 million, okay? Ang total, ang Roman Catholic ay pumapalo ng 85 million. Ang sinundan ng Islam, sinundan ng Iglesia ni Cato. Ayan Iglesia ni Cristo, ilan? 2.8 million. Ngayon, sa listahan dito guys, wala ang KOJC. Ang Kingdom, ibig sabihin, wala sila rito. Wala sila rito sa bilang na ito. Hindi sila marami. Malamang, saan sila nakalagay? Baka nandito na lang sa other religion affiliations, no? O kaya, baka naman nandito sa not reported na 15,000. Sapagkat kaunting-kaunti lang sila. Ngayon, guys, ito ang pinupunto ko. Guys, tama yung sinabi rito ni Nanay, tsaka nila sa usapang ito, nila Father Reyes, talagang pagkatoliko na ang kumilos at nagkaisa, naku po, Rudy. Pagpalagay mo, hindi lahat ng Katoliko ay makikiisa. Sabihin na lang natin na 50% na lang. Ilan ang 50% nitong 85 million? Ay, Diyos ko po, di 42 million. Ilan ba ang population ng INC? Ayan 2.8 million. Saan kayo pupulutin? Diyos ko po, Rudy. No? Ngayon, nag-iisip na ang maraming Catholic, mga leaders ng Catholic, palagay ko, pati CBCP, pinag-uusapan na ito dahil nabibwisit na ang INC ay nagpapagamit sa mga politiko
pera-pera ang labanan, nagpapagamit at idinidepensa pa yung mga korap na politiko. Ang ipinapangampanya, ang iniendorso, mga korap na politiko sa pangungunahan ni Marco Tae, di ba? Isipin nyo yan, so napipikon na ang mga Katoliko. Pag Katoliko na ang kumilos, yari kayo. Ang tanong, sa kasaysayan natin, nakapagpabagsak ba talaga ang iglesia? May napatalsik ba ang iglesia? Sa 2 kudita, sa 3, 2. No? Na kudita na nangyari. No? Nakapagpatalsik ba sa 2 EDSA? EDSA 1, EDSA 2, nakapagpatalsik ba ang iglesia? Wala. Katunayan, iglesia pa nga ang nagtanggol kay ERAP para wag mapatalsik. Ang tanong, may nangyari? Wala. Hindi nila kinaya dahil wala naman talaga silang bilang kumpara sa Katoliko. Nagtatagumpay lang naman ng mga EDSA yan dahil sa Katoliko, dahil sa dami ng Katoliko Yan ang katotohanan Hindi ako Katoliko pero sinasabi ko lang ang totoo. Hindi rin ako iglesia, wala akong reliyon, hindi ako sumasali sa anumang reliyon. Pero ang sinasabi ko lang, katotohanan, na kapag Katoliko na ang nagkaisa, laglag kayo. Ngayon, kailan? Sabihin nyo nga sa akin, kung kailan kayo nakapagpabagsak, si ERAP nga, pinagtanggol ninyo, di ba, INC? Ano nangyari? May nangyari ba? Wala! Hindi nyo napigilan na patalsikin si ERAP. Kaya lang kayo nilalapitan ng mga politiko ngayon, kasi nga, yung sinasabi yung black voting, hindi pa kasi umaalma ang Katoliko na katulad ng mangyayari na ngayon, unti-unti na mangyayari ngayon na mga Katoliko ay magkakaisa ng panawagan dahil sa mga pinaggagawa ninyong kalokohan. Yung mga nakaraan, nananahimik ang maraming Katoliko, no? Dahil nga ginagalang ang demokrasya. Dahil ang Katoliko ay hindi kinokontrol ang kanilang mga miyembro. Kung sino ang laman ng puso nila, yun ang iboboto. Hindi kagaya ng INC na kung sino ang iutos ng pamunuan, yun ang iboboto. Di ba totoo naman, mabuti na lang may mga INC na matitino na kahit iutos ng nasa taas, sinusuway nila. At ang sinusunod nila ay yung gusto ng puso nila. Bakit? Dahil yun naman talaga ang dapat. Yung hindi kayo ginagawang robot. Kaya kayo natatawag na kulto Ayan Di ba? Ang tawag sa inyo ay kulto. Kulto naman talaga. Bakit? Ang isang senyales, ang isang palatandaan ng relihiyon ay kulto kapag kinokontrol na nito ang buhay ng kanyang mga miyembro. Kasama sa pagkontrol nito ay ang pagboto na tinatanggalan ng kalayaan ng mga miyembro na bumoto ng sa sarili nila. Tapos sasabihin ng mga ibang miyembro, hindi, may kalayaan kami. Kailan pa? Kalayaan ba yung uutusan kayo kung sino ang iboboto ninyo? Hindi kalayaan ang tawag doon. Ang tawag doon pagkontrol, kabubuhan. Diba? Kabubuhan yun, hindi yung kalayaan. Tapos sasabihin ninyo na aral, gamit yung Biblia. Diba? Wala akong pakialam kung paniniwala nyo, tao si Kristo. Diba? Pero ang sinasabi ko lang, kontrolado kayo. Kontrolado ang buhay ninyo. Pag hindi kayo sumamba, anong gagawin? Dadalawin kayo. Diba? Pupuntahan kayo doon sa bahay. Papagalitan pa kayo. Tatanungin pa kung ba't di kayo sumasamba. Tapos hindi, bawal ang walang abuloy. Dapat talaga may committed ka na mag-abuloy, mag-alay. Kontroladong kontrolado. Pero eto, tulad ng sinabi ko kapag ito nagkaisa na talaga, ginalit na ninyo itong mga leader ng mga Catholics na to, ang CBCP, pag ito ang nanawagan ay balikwas kayo. Ito sa mga politiko, ito ang tunay na may lakas. Maniwala kayo sa akin, ito ang may tunay na may lakas. Itong bilang na ito ng Katoliko, hindi yung iglesia. Wala kita mo, ang layo 2.8 million na iglesia, ang Katoliko 85 million. Sabihin mo, tumaas na ngayon yan, tumaas na ng kaunti. Sabihin mo, 3 milyon na kayo, isarado nyo na. Ang Katoliko, isipin nyo ilan ang nadadagdag dyan, ilan na iaanak. Di ba ka? Tsaka ilan ang botante dyan sa 85 million na yan. Kaya mag-isip-isip kayo, mga hinayupa kayo. So ngayon, ang Katoliko ay nagigising na, ang mga leader na ito ay nagigising na at unti-unting nananawagan na ng pagkakaisa. Kaya kayong mga pasaway na mga politiko, lalo na itong mga senator na pagkayabang, maalala ko total sa inyo nananalig itong si Antipetra, bakit hindi nyo na lang imiyembro mga iglesia? Alam nyo kung bakit? Kasi hindi rin ito naniniwala sa inyo. Tapos sinusuportahan nyo, bobo.
Di nga naniniwala sa inyo yan. Nang dahil kay Marco Tae, ginagalit ang mga Katoliko, di ba? Feeling naman ito nila Marco Tae, talaga ang dami nyo at ang lakas nyo, no? Abangan ninyo. Tandaan ninyo, wala kayong EDSAng pinagtagumpayan. Ang talagang nagtagumpay ang EDSA ay dahil sa mga Katoliko. Harapin na natin ang katotohanan dahil yan ang maraming miyembro ng ating lipunan, Katoliko. Diba? Kaya ayan, ginagalit ninyo. Abangan natin ang mga susunod na kabanata na nyo. Sa mga bobo didilis at may sahid dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sahid sapagkat ang may sahid ay lagi high blood. Bye!